Kaya wag ninyong titingnan sa sitwasyon ninyo, bakit siya may ganun, ako wala, baka mas mahal siya ng Diyos. Hindi ho. Mahal tayo lahat ng Diyos. Sa Luke, pagkapanganak ni Jesus, pang-8 araw, anong ginagawa sa Hudyo na bata? Tinutuli. Okay? Yan, tinutuli po. Tapos, on the 40th day, anong ginawa kay Jesus? Dinala sa temple, dinedicate. Tanong, kailan dumating yung wise men? Kasi kung dumating yung wise men ng same night, tapos the next night, kailangan na yung tumakas nila Jesus papuntang Egypt, paano siya tinuli at dinala sa temple on the 40th day? Alam nga naman, nagpabalik-balik sila, Egypt, balik sa Jerusalem, nandun sa Herodes. Lumilinaw ba? Lumilinaw ba? Kaya ang sabi sa Matthew, nung nalaman ni Herodes na hindi na bumalik yung mga wise men, galit na galit siya, inutos niyang patayin lahat ng batang lalaki, 2 taon pababa, base sa panahon na sinabi ng mga pantas na lumitaw yung tala sa pagkapanganak ni Jesus. Ibig sabihin, magdadalawang taon na si Jesus noon. Kaya pag binasa niyo sa Matthew, hindi na nakalagay na nasa sabsaban si Jesus. Ang sabi, pagkakita ng mga wise men kay Jesus sa tala, tuwan-tuwa sila. Pumasok sila ng bahay, nakita si Jesus kasama si Maria, sinamba nila si Jesus. Mga sabsaban, toddler na siya, mga 2 years old. Tapos, sabi ko sa inyo, hindi ka pwedeng tumawid ng biglaan. Bakit? Kailangan karaban. Tanong, nung tumakas sila, sabi ko sa inyo, ordinaryong pamilya lang sila. Paano sila tatakas? Paano ka bubuo ng karaban sa isang gabi? Kailangan mo ng malayo pa lang, alam na ng ama, kailangan ni Jesus ng pondo para makatakas siya. Kanino galing yung pondo? Sino nagbigay? Yung wise man. Kaya hindi pinabayaan ng Father si Jesus. Malayo pa lang, nire-ready niya na yun. Ang ganda ng storya. Sobrang ganda ng storya. Balikan ninyo, basahin ninyo yung lahat, balikan ninyo. Kasi yung mga Arabo po na naging Kristiyano, wala silang problema doon. Naintindihan nila yung istorya kasi ganun itsura ng bahay nila eh. Yung Amerikano, hindi nila alam. Pag nakita nila yung sabsaban, iniisip nila barn. Ano ngayon? Ano kinalaman nun? Unang-una, sa simpleng pamilya pinanganak si Jesus pero hindi siya pinabayaan. Hanggang makatakas siya, hindi siya pinabayaan. Okay? Pinondohan siya ng ama. Yung unang bisita ni Jesus, mga pinakamahirap. Isipin nyo, dumating yung hari, anak ng Diyos, ang unang bisita, mga pastol. Pinakamababang uri ng trabaho sa kanila. Mga mahihirap. Kaya kung mahirap ka po, gusto ko sabihin sa inyo, kauri natin yung mga unang bisita ni Jesus. Sa kanila binalita ng anghel. Kung hindi ka naman makapalakpak dyan sa sinabi ko kasi mayaman ka na, huwag kang magtampo sa Lord. Tanong niyo bakit? Yung huling bisita ni Jesus, mga wise men, pinaka-maimpluwensya, matatalino, mayayaman. Kaya pag sinabi ng Bible ang Diyos hindi nagtatangi ng tao, hindi nagbibiro ang Biblia. Nung dumating ho si Jesus dito, nandito siya para mag-alay ng buhay sa mahihirap at sa mayayaman. Sa naka-pedicab at saka sa naka-Tesla. Parehas mahal ni Jesus yan. Kaya wag ninyong titingnan sa sitwasyon ninyo, bakit siya may ganun, ako wala, baka mas mahal siya ng Diyos. Hindi ho. Mahal tayo lahat ng Diyos.